Ayun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito ang pagkikwentuhan natin, di ba? Nakaraan, bumanat ito si Mike Abe, kila Banat Bay, tsaka dito kay Badong Aratilis. Patungkol dun sa sinasabi ni Mike Abe na minimisinterpret daw itong mga vlogger na to, yung kanyang mga sinasabi. Andiyan pa nga yung tinatanong nga niya si Banat Bay kung mga bakla daw ba to kasi umuungulan daw sa tuwing pinapanood yung kanyang reaction video. So ngayon dito, si Badong Aratilis medyo sumuko na. Sumuko na siya kay Mike Abe. So bakit siya sumuko? At ayaw niya nang patulan itong si Mike Abe. So panoorin natin itong video ito. Pero bago lahat, kung di ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin ang video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, itong si Badong Aratilis, hindi na kinaya si Mike Abe. So sumuko na siya. So bakit nga ba nasabi ni Badong Aratilis na sumuko na siya? Ito yung tungkol dun sa issue ng sinasabi kasi ni Mike Abe na kailangan, kumbaga yung ICC raw papasok na sa Pilipinas at hindi na raw mapipigilan to ng gobyerno natin. So yun yung yun yung naging issue kaya sumuko na tong si Badong Aratilis. So panoorin natin tong video ni Badong Aratilis. Sabi po ni PBBM muna, no? Para may kokonekta natin. Sinusuportahan po ni Abe si PBBM, di ba? Alam po natin 'yan. Ito po sinabi ni Pangulong Marcos. Marcos to ICC. De Lima acquittal proof that Philippines justice system working properly. So ano po ibig liwanag na dadahan-dahanin natin? Tayo naiintindihan natin, sinasabi po ni Pangulong Marcos sa ICC na yung Philippine justice system ay umiiral, working properly, di ba? Kaya no need na kayo ay pumasok dito sa Pilipinas para imbestigahan, no? Si Pangulong Duterte diyan sa EJK, di ba? Kasi umiiral naman. Pwede lang kasi, Abe, makinig ka kasi, no? Kung ano-ano kasi pinakikinggan mo Makinig ka naman para maiangat mo yung level ng utak mo. Ayun, so ibig sabihin, hindi pala naiintindihan ni Mike Abe yung sinabi ni Pangulong Marcos. Kaya dito, medyo nanggigigil si Badong Aratilis at sinasabi niya kay Mike Abe, makinig ka kasi. Kumbaga, intindihin mo yung sinabi ng Pangulong sinusuportahan mo. Kumbaga, parang lumalabas yata rito, iba yata yung pagkakaintindi ni Mike Abe dun sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos or pinamumunahan niya siguro, parang ganon na, kumbaga, iniiba niya yung pagkakaintindi sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos para yun yung iparating niya sa mga subscriber niya. Ako nakikiusap na sa'yo kasi masarap ka sana dahil ang ganda ng forma mo, lagi kang dekorbata. Pero kung ganyan kababaw lagi yung mga argumento mo, ayaw na kitang patulan. Last na to. Okay? Ayan. Last na raw yan, sabi ni Badong Aratilis para kay Mike Abe. Kasi mababaw lang daw pala yung mga argumento ni Mike Abe tungkol dun sa sinabi ni Bongbong Marcos. So ano ba yung sinabi ni Bongbong Marcos? Na wala nga raw jurisdiction ang ICC dahil nga yung pag-acquittal pa lang kay De Lima, patunay yon na working yung justice system ng Pilipinas. So kasi dito, sinabi kasi ni Mike Abe na hindi na raw mapipigilan kasi yung pagpasok ng ICC dahil nga nakalaya na raw si De Lima. So ano ba kumbaga, ano ba yung pagkakaintindi doon ni Mike Abe na bakit nakalaya na si De Lima, hindi na, kumbaga, dahil sa paglaya ni De Lima, mas kailangan ng pumasok ng ICC. Kumbaga yun yung pinaka-main reason ng ICC kaya kailangan nilang umaksyon na dahil nakalaya na si De Lima. So ibig sabihin, baliktad yung magiging baliktad yung pagkakaintindi ni Mike Abe.
na dahil gumagana yung justice system ng Pilipinas, kailangan man tumulong ng ICC. So, sabi nga, di ba, parang hindi ba parang sampal yun sa Diyos, sa mga husgado natin na kailangan pa nilang tulungan, kailangan pa ng tulong ng ICC ang mga husgado, ang mga judge, yung mga korte natin dito para lang gumalaw yung justice system natin. Okay. Pero sana makinig ka kasi ang tagal mo na eh. Ang tagal mo na sa broadcast industry. Dapat kagalang-galang ka na eh. Eh hindi. Nakakababa. Ay, nakakabobo. Okay. Kasi hindi naman ibig sabihin ba dong na nakakurbata, maganda yung damit, maganda yung pananamit, matalino na. Marami dyan na maganda po mama, pero wala rin laman yung utak. Mas magaling pa magpaliwanag yung mga, alam nyo, yung mga pilosopong tambay na manginginom. Minsan nga mas maganda pa magpaliwanag yon kaysa dun sa mga nagpapanggap na yung nga sinasabi mo na maganda yung damit, nakakurbata pa. Diba? Minsan nga mas masarap ang kausap yung mga, yung mga pilosopo eh. Yung mga manginginom lang sa kanto. Minsan mas masarap ang kakwentuhan yung kaysa sa mga maganda yung suot pero walang sustansya yung mga pinagsasabi. Ang sinasabi, Abe, no? International. Ang ibig sabihin ng international, at least, good night, at least dalawang national ang involved. Di ba? Sa Ukraine. Yung Ukraine at saka Russia. Kaya papasok yung ICC. International sila eh. Sa Israel, papasok ang ICC kasi Israel tsaka mga Palestino. Dalawang nationality yung involved. So, ang ibig sabihin pala rito ni Badong Aratilis, magte-take effect lang ang ICC once na dalawang bansa yung merong conflict. Tulad ng example niya, Ukraine tsaka Russia. So, dahil wala ng korting, kumbaga walang hatol, walang gigit na, para tingnan yung sitwasyon, basahin yung kung ano yung argumento ng dalawang bansa, doon papasok yung ICC. Hindi katulad sa Pilipinas na, kumbaga, gobyerno lang ng Pilipinas, uusigin yung mamamayan ng Pilipinas, which is yung Pilipino. So, hindi siya international concern. Unlike nung sa Ukraine tsaka Russia, pang international kasi dalawang bansa na yung may pinagtatalunan issue or kung ano man yung pinaglalabanan nila tungkol sa paniniwala nila. So, ganun pala dapat ang magiging trabaho ng ICC. Dalawa o mahigit pa. Kaya international. Ngayon, kung sa bansa lang po, isang bansa lang po nagaganap, papasok lang yung ICC kung hindi umiiral, kung walang umiiral na proper, walang working justice system. So, ibig sabihin, kung martial law, kunyari, nag-declare ng martial law sa Pilipinas, pwede. So, bakit nung panahon ni Makoy, ni President Apulacay, Makoy Marcos, hindi pumasok yung ICC? Siguro nung time na yun, baka wala pa. Baka pwede, hindi natin sigurado. Pero yun nga, kung sakaling mag-declare ng martial law, itong si Bongbong Marcos, siyempre, wala nang siya na lahat yung may hawak ng 3 branches of government natin. So, yung legislative tsaka judiciary, hawak niya. So, pwedeng pumasok yung ICC kasi walang korteng gagana dahil nga pinatay yun ni Bongbong Marcos. Kagaya nung ginawa ni Apulacay, ni Makoy Marcos, yung senior. So, yun yung magiging isa sa mga requirements para makapasok yung ICC. So, since hindi naman nakadeclare ng martial law ang Pilipinas, wala namang, kumbaga ang issue lang is pang bansa lang. So, walang jurisdiction ng ICC. Ayon dito kay Badong Aratilis. Kaya yung wordings ni Pangulong Marcos, Abe, ganyan, para maintindihan mo. Sa'yo na lang pinaiintindi. Kasi buong Pilipinas, alam na yung sinasabi ni Pangulong Marcos.
Eto, para sa'yo to, yung balita ng ABS-CBN, sinasabi ni Pangulong Marcos, sinabi niya na para sa'yo, tapos kami ngayon, pinapaliwanag ko pa para maintindihan mo, Mike Abe. So, ibig sabihin ito si Mike Abe, hindi naiintindihan yung kanyang mga sinasabi or hindi niya naiintindihan kung ano bang yung purpose ng ICC. So, ibig sabihin dito, parang pinalalabas dito ni Badong Aratilis na mahina yung pangunawa ni Mike Abe. Kasi gigil na gigil dito si Badong Aratilis, parang sinasabi nga niya na bakit kailangan niya pa ipaliwanag to kay Mike Abe samantalang ang tagal-tagal na ito nasa broadcast industry na supposedly dapat siya yung mas nakakaintindi, siya dapat yung mas nagpapaliwanag ng tama. Pero ang nangyayari, siya pa, itong vlogger na si Badong Aratilis, yung unawa dito kay Mike Abe. So, ibig sabihin, parang pinalabas dito ni Badong Aratilis na mababa yung pangunawa ni Mike Abe patungkol dito sa ICC. Kasi nahihiya na ako sa kurbata mo. Oo, mahina utak mo. Kaya dapat makinig ka kay Badong. Kaya na, Mike Abe, galing kang mismo kay Badong Aratilis, mahina daw yung utak mo. At kailangan mo raw makinig sa kanya para matuto ka. So, ibig sabihin, kulang ka talaga sa pag-aaral pa. So, tuturuan ka ng isang vlogger na ikaw isang podcast journalist. So, sinasabi mo na matagal ka na nandiyan sa industriyang yan, pero mahina raw ang utak mo. Sabi di Badong Aratilis na kailangan ka pa niyang turuan. Dilima, acquittal, proof that PH justice system working. Bakit niya sinabi yan sa ICC? Kaya niya yan sinabi sa ICC para sabihin sa ICC na hindi namin kayo kailangan para litisin yung Filipino citizen dahil mayroon kaming working justice system. Sana naiintindihan mo at sana naiintindihan ng mga nakikinig sa'yo. Kasi marami... So, ibig sabihin, hindi talaga naiintindihan ni Mike Abe, Badong Aratilis, na yung ibig sabihin doon ni Bongbong Marcos na sinusuportahan niya. So, ibig sabihin, binabaluktot pa ni Mike Abe yung gustong iparating ni Bongbong Marcos sa ICC. Na parang sinasabi mo na itong si Mike Abe mas marunong pa kay Bongbong Marcos. So parang gusto mo sabihin na siya na lang ang maging presidente. Kasi hindi niya pininiwalaan si Marcos eh. Sinabi na nga ni Marcos na working yung justice system natin. Pero kay Mike Abe, hindi. So yun ba ibig mo sabihin, Badong Aratilis? Ka nililigaw eh. Biruin mo, sabi niya, naku, ICC hindi na kayang mapigilan dahil malaya na si Dilima. Wow. Sa kanya, ang pagkakaintindi niya, no, lalo raw magpupursige yung ICC dahil si Dilima raw ay napalaya ngayon dahil napakita na siya ay biktima ng 7 taon na kinulong, siya ay biktima ng human rights. Naging human rights pa yung ICC. Dito may punto nga naman dito si Badong Aratilis. Gaya dito sa isang video ko na yung pagkaka-acquit ni Dilima, yun yung magpapatunay na gumagana yung justice system natin. So, hindi na kailangan ng tulong ng ICC. Diba, yung pa nga naging, yung pa yung naging, sabihin natin, naging hadlang sa ICC para pumasok sila dahil sa pagkaka-acquit ni Dilima. So, yun pa yung sumira ng diskarte ng mga anti-Duterte na umaasa sa ICC. Dahil dun sa acquittal ni Dilima, nawala na yung kumbaga yung chances nila na mapanagot or yun na bigyan ng kumbaga parang tulungan ng administrasyon natin yung ICC na issue ng warrant para si Pangulong Duterte kung hindi pinalaya si Dilima. Since nakalaya nga si Dilima, so mababaliwala na yung sinasabi ng mga anti-Duterte na hindi gumagana yung justice system natin. Nakalaya nga si Dilima. So, yun yung pinakapunto dito kumbaga yun yung ipinunto ni Badong Aratilis para kay Mike Abe na maintindihan niya
Kasi baliktad yung pagkakaintindi ni Mike Abe na dahil nakalaya raw si De Lima, mas lalakas na raw yung loob. Kumbaga parang gustong palabasin ni Mike Abe na yung pinaka-token ng ICC para makapag-imbestiga sa Pilipinas si De Lima. Since nakalaya na si De Lima, makakapagkwento na si De Lima ng kanyang mga experience niya sa nangyaring nakarang administrasyon. So parang lalabas dito, magiging hero pa dapat si De Lima. So mas nakikita natin yung picture na talagang ang ICC talagang nakadepende sa Liberal Party. Nakadepende lang sa, kumbaga, kung sino yung kalaban ng mga Duterte, yun yung magiging target lang ng ICC. So since nga nakalaya nga si De Lima, so nagkaroon pa sila ng dagdag na pwersa na lalo sila makapasok. Parang yun yung pagkakaintindi dito ni Mike Abe. Naintindihan mo? Yung Pangulo mo, sinasabi, hindi na kailangan pumasok yung ICC. Pero ikaw, pagkaunawa mo naman, naku, hindi na kayang pigilan. Kinukontra mo mismo yung presidente ng Pilipinas. Hindi na kayang pigilan daw. Kahit sinabi na ng Pangulo na hindi niya papapasukin dahil meron tayong proper working justice system dito. Ayan po. Yan po ang nahiya na po ko kaya hanggang dito na lang ako rin. Hanggang dito na lang ako sa iyo, Mike Abe. Hindi na tayo magkalibel. So yun, sumuko na po si Badong Aratilis dahil hindi na sila magka-level down ng kanilang utak. So parang lumalabas dito, sabi ni Badong Aratilis na kumbaga yung level ng utak dito ni Mike Abe masyado nang mababa. So parang sinasabi rito ni Badong Aratilis na kumbaga yung pananaw niya sa politika is masyado nang mataas laban dito kay Mike Abe, kaya hindi na sila magka-level. So iiwanan niya na si Mike Abe at hindi na siya magbibigay ng komento kasi para doon siya nakikipag-argumento sa walang utak. So since may utak si Badong Aratilis, feeling niya itong si Mike Abe nawala daw yung utak kahit na sinabi na nga daw ni Bongbong Marcos na hindi na kailangan ng ICC dahil nga nakalaya si De Lima. Iba yung pagkakaintindi. So ibig sabihin talaga hindi na nagpa-function ng maayos yung pananaw ni Mike Abe. So tingnan natin kung ito na ba yung magiging huling banat ni Badong Aratilis dito kay Mike Abe. So tingnan natin. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.